programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagsimula ang matinding alitan sa pagitan ng dalawang magkapatid na sina Eira at Lilet matapos magsampa ng kaso ni Lilet laban kay Eira upang hatiin ang mana ng kanilang ina na si Atty. Meredith. Ang naganap na ito ay naging sanhi ng matinding galit ni Eira na hindi matanggap ang hakbang na ginawa ni Lilet. Sa kabila ng lahat ng ito, ang hindi alam ni Eira ay ang tunay na dahilan ng pagkilos ni Lilet. Ang lahat ng ito ay isang hakbang upang protektahan siya. Ngunit hindi ito makita ni Eira. Ang lihim ni Lilet. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Si Lilet na hindi nagtitiwala kay Atty. Renan ang kasintahan ni Eira ay nagdesisyon na magsampa ng kaso upang tiyakin na walang sino man lalo na si Atty. Renan ang makikinabang ng hindi makatarungan sa yaman na iniwan ng kanilang ina. Ang kanyang layunin ay simple, protektahan ang kanilang ari-arian at ang kinabukasan ni Eira mula sa mga pang-aabuso at plano ni Atty. Renan. Ngunit hindi ito maintindihan ni Eira. Sa mata niya, tanging kasakiman lamang ang dahilan ng lahat ng ginagawa ni Lilet. Pagsubok ni Atty. Renan. Sa kabilang banda, nagliliyab ang galit ni Atty. Renan nang malaman niyang hindi iuurong ni Lilet ang kaso laban kay Eira upang mapanatili ang kontrol sa yaman. Nagdesisyon si Atty. Renan na magsalita laban kay Lilet at palabasin ito bilang isang taong nais lamang makuha ang lahat ng ari-arian ng kanilang ina. Pinapalakas niya ang galit ni Eira habang patuloy na nilalapastangan ang imahe ni Lilet. Si Eira sa kanyang kalituhan ay patuloy na pinapalakas ang galit laban sa kanyang kapatid. Hindi alam na siya ay pinaglalangan na ni Atty. Renan. Pagkabasag ng pamilya. Habang tumitindi ang hidwaan, nararamdaman ni Lilet ang sakit ng pagkawasak ng kanilang samahan bilang magkapatid. Ang pagdating ni Atty. Renan sa buhay ni Eira ay tila nagdulot ng pagkasira sa kanilang relasyon. Pinaniniwalaan ni Lilet na si Atty. Renan ang naging sanhi ng lahat ng alitan sa pamilya. Kaya't pinipilit niyang protektahan si Eira sa lahat ng panganib na dulot ng kanyang kasintahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumika, unti-unti ring napapalayo si Eira kay Lilet. Ang manipulasyon ni Atty. Renan. Samantala, ang mga plano ni Atty. Renan ay patuloy na nagiging mas madilim. Tinuruan niyang mawala ang awa at pagkalinga ni Tomas para sa kanyang kapatid na si Mia. Binanggit ni Atty. Renan na kailangan nilang sirain ang kredibilidad ni Mia upang magtagumpay sa kaso at makuha ang kanilang nais na bahagi sa mana. Nagkaroon ng pagdadalawang isip si Tomas, ngunit pinilit siya ni Atty. Renan na sundin ang kanyang utos, kahit na masakit sa kanyang kalooban, na sirain ang sariling kapatid, kaya't nagtulungan sila ni Atty. Renan upang makahanap ng ebidensya na magsisira kay Mia, kahit na ang mga ito ay wala ng kinalaman sa tunay na pinag-aagawan na lupa. Pagtatagpo ni Lilet at Mia. Isang araw, dumating si Lilet sa bahay ni Mia at doon niya natuklasan na nakahanap na si Mia ng testigo na handang magsalita sa korte tungkol sa lupa. Nang dumating ang araw ng pandinig,
Hindi inaasahan ni Lilet at Mia na magsasagawa ng maduming taktika si Atty. Renan at si Tomas. Pinagbintangan nila si Mia ng mga kasinungalingan at sinira ang kredibilidad nito sa harap ng hukuman. Ang mga personal na issue ni Mia na hindi nakaugnay sa kasong pinag-aawayan nila ay ipinagkibit balikat ni Tomas at ginamit ni Atty. Renan upang wasakin ang tiwala ng korte sa kanilang testigo. Pagkabigo ng pamilya sa pagdinig, masama ang loob ni Mia sa kanyang kapatid na si Tomas nang madinig niyang ipinagkibit balikat nito ang mga personal na issue ng kanilang pamilya. Pinili ni Tomas na sundin ang payo ni Atty. Renan at sirain si Mia. Ang tagumpay ni Atty. Renan sa pagpapabagsak kay Mia sa korte ay isang hakbang patungo sa layunin niyang sirain ang pagkakapatid ni Mia at Tomas. Sa mga oras na iyon, nagiging personal na ang laban. Para kay Atty. Renan, si Lilet ay isang hadlang na kailangang durugin upang matamo ang kanyang mga layunin. Ang paghahanda ng Lilet. Sa kabilang banda, ang mga hakbang ni Lilet ay patuloy na sumusunod sa layunin niyang protektahan si Ira. Nang matanggap ni Ira ang petition for temporary restraining order mula kay Lilet, tumaas ang tensyon. Hindi matanggap ni Ira ang lahat ng hakbang ni Lilet, kaya't nagpatuloy ang galit at inis niya sa kanyang kapatid. Sa mga oras na iyon, nagsalita si Ira na tila sinubukan siya ni Lilet at pinakita niyang hindi pa rin niya maintindihan ang mga ginagawa ng kanyang kapatid para sa kanilang proteksyon. Ang lahat ng ito ay nakatambad sa mga mata ni Trixie na naging saksi sa matinding galit ni Ira sa mga hakbang ni Lilet. Magkakasira na nga ba ang magkapatid sa mga sumunod na araw? Ang mga pangyayari ay tila magdudulot ng tuluyang pagkawasak ng relasyon ni Ira at Lilet, habang patuloy na nagkakaroon ng mga kasinungalingan at manipulasyon. Ang lahat ng ito ay nagiging hadlang sa kanilang pagmamahalan bilang magkapatid. Ngunit ang mga katanungan ay patuloy na gumugulo. Magkakaroon pa ba ng pagkakataon para mapagtanto ni Ira ang mga maling hakbang ni Atty. Renan? Magiging sanhi kaya ito ng muling pagbuo ng kanilang samahan bilang magkapamilya? Ang kwento ng Lilet at Ira ay puno ng mga aral tungkol sa pamilya, tiwala at kung paano ang pagmamahal ay kayang mapagsamantalahan para sa pansariling kapakinabangan. Ang lahat ng ito ay magdadala sa atin sa isang masalimuot na laban ng pag-ibig at katotohanan. Abangan ang mga susunod na kaganapan sa Lilet Matias. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng magantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.